Sa gitna ng nag-uumapaw na enerhiya ng Maynila, isang syudad kung saan ang makabagong mga gusali ay tila nakikipagbulungan sa mga lumang kalyehan at mga bahay na bato na saksi sa daang taong kasaysayan, mayroong isang mundong umiiral na lingid sa kaalaman ng marami. Dito, sa isang tahimik na sulok ng distrito ng Quiapo, malapit sa simbahan at sa mga tindahan ng anteng-anteng at halamang gamot, naninirahan si Maria, Maya, Reyes. Sa unang tingin, isa lamang siyang tipikal na dalagang Pilipina masipag na estudyante sa kolehiyo, mapagmahal na pamangkin, at puno ng pangarap. Ngunit higit pa roon ang kanyang pagkatao. Sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang dugo ng mga babaylan, mga sinaunang manggagamot, tagapayo, at tagapangalaga ng espiritual na kaalaman at kapangyarihan ng kapuluan. Ang kanyang pamilya, sa pagdaan ng maraming henerasyon, ay maingat na itinago at ipinamana ang mga lihim ng mahika, namumuhay ng simple kasabay ng modernong panahon. Dumating ang araw ng kanyang ika-20 kaarawan, isang mahalagang yugto sa kanyang buhay. Ang kanyang tita Elena, isang babaeng may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu, isang iginagalang na babaylan sa kanilang lihim na komunidad, at siyang nagmamay-ari ng maliit ngunit kilalang tindahan ng tsaan ni Tita Elena, ay naghanda ng isang regalo na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Hindi ito alahas o bagong damit. Ito ay isang anti-gunk tray na yari sa kahoy na nara, na may masalimuot na ukit ng mga sinaunang simbolo. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang 7 maliliit na tasaang porselana. Bawat isa'y may lamang tsaan na iba-iba ang kulay mula sa matingkad na berde hanggang sa malalim na lila at may kanya-kanyang kakaibang halimuyak na tila nangungusap sa kaluluwa. Maya, hiha, nagsalita si Tita Elena. Ang kanyang mga matay kumikinang na parang mga bituin sa maaliwalas na gabi, ang kanyang ngiti ay may bahid ng hiwaga at pagmamahal. Itong 7 tasa ay kumakatawan sa 7 posibleng landas na maaaring harapin sa buhay. Bawat isa ay may kapangyarihan. Ang una, para sa matagumpay na karera, turo niya sa tasaang kulay ginto. Ang ikalawa, para sa kasaganaan o kayamanan, turo sa kulay berdeng esmeralda. Ang ikatlo, para sa wagas at walang hanggang pag-ibig, itinuro ang tasaang kulay rosas na perlas. Ang ikaapat, para sa walang katapusang kaalaman, ang kulay asul na sepiro. Ang ikalima, para sa matibay na kalusugan, ang kulay dalandan. Ang ika-6, para sa katanyagan at pagkilala, ang kulay matingkad na pula. At ang ika-7, bahagyang bumaba ang kanyang boses, para sa mapayapang pagtawid o kapayapaan sa huling hantungan. Ang mga mata ni Maya ay nanlaki sa pagkamangha at kaunting kaba. Nilaibat niya ng tingin ang bawat tasa, halos maramdaman ang enerhiyang nagmumula sa mga ito. Ngunit sa edad niyang 20, sa kasagsagan ng kanyang kabataan kung saan ang puso'y puno ng mga pangarap tungkol sa romansa at mga kwentong pag-ibig na nababasa niya sa mga libro at napapanood sa sine, iisa lamang ang kanyang pinili. Walang atubili, inabot ng kanyang kamay ang tasaang kulay rosas na perlas, na naglalabas ng pinaghalong tamis ng sampagita at halimuyak ng ilang-ilang. Ito ang tiyaan ng pag-ibig ang maalamat na gayuma. Isang pagpiling tunay na, nagmula sa puso mo, Maya, natawa ng bahagya si Tita Elena. Ngunit mag-iingat ka, ang gayuma, na ito'y hindi biro, ito'y napakalakas. Sa sandaling maibigay mo ito sa taong lihim mong itinatangi, iibigin ka niya ng higit pa sa kanyang sarili, isang pagmamahal na mahirap, o marahil imposible, nang mapaghiwalay. Ang mga salita ng kanyang tita ay nagpadala ng kilig at kaba sa buong katawan ni Maya. Bigla, isang alaala mula sa nakaraan ang sumagi sa kanyang isipan, isang alaala na matagal na niyang itinatago sa isang sulok ng kanyang puso. High school pa siya noon, sa isang lumang pribadong paaralan sa Intramuros. Napagbintangan siya ng isang kaklase na kinopya ang ideya nito para sa isang mahalagang proyekto. Wasak ang kanyang puso, pakiramdam niya'y nag-iisa siya laban sa mundo. Tumakbo siya at nagtago sa loob ng isang kubikulo sa CR ng mga babae, doon humagulgol ng walang tigil.
Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang kubikulo, isang boses na malumanay, mahinahon, at puno ng pangunawa. Hindi niya ito kilala, hindi niya nakita ang mukha nito, ngunit ang mga salita nito ay parang balsamong humaplos sa kanyang sugatang damdamin. Pinayuhan siya nito, pinalakas ang kanyang loob. Nang medyo kumalma na siya at naglakas loob na magtanong kung sino ito, mabilis na itong umalis. Isang saglit lamang iyon, ngunit ang alaala ng boses na iyon ay nanatiling buhay sa kanyang isipan. Sino kaya siya? Makikita pa kaya niya itong muli? Posible kayang ang Gayuma na ito ang maging tulay para mahanap siya. Sa sobrang tuwa at pag-asa, na tila lumulutang sa alapaap, mahigpit na hinawakan ni Maya ang tasa ng Gayuma. Tumakbo siya, paakyat sa kanyang silid sa ikalawang palapag, iniisip ang mga posibleng mangyari. Paano kung makita niya ulit ang lalaking iyon? Paano niya ibibigay ang tsaa? Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa pagbukas niya ng lumang bintanang kapis upang damhin ang sariwang hangin ng umaga, isang malakas at hindi inaasahang bugso ng hangin ang pumasok, kasabay ng ugong ng mga sasakyan mula sa labas. Nagulat si Maya, bahagyang nawalan ng balanse, at sa isang kisap mata, nabitawan niya ang hawak na tasa. Ang tasang porselana na naglalaman ng mahiwagang Gayuma ay lumipad pababa mula sa bintana, gumuhit ng isang arko sa hangin, bago. Flap! Eksaktong lumapag at nabasag sa ulo ng isang lalaking nakauniporme ng delivery rider na abala sa pagtingin ng address sa kanyang cellphone sa ibaba. Si Miguel Santos, ang walang kamalay-malay na rider, ay napatalon sa gulat dahil sa biglaang pagtama ng kung ano sa kanyang ulo, kasabay ng pagdaloy ng isang mainit, malagkit, at mabangong likido sa kanyang buhok, mukha, at bagong labang uniporme. Inis siyang napatingala. Sa bintana sa itaas, nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, umalingaw-ngaw sa buong eskinita, Diyos ko po. Huwag naman po, ganito na lang ba talaga magsisimula ang pinapangarap kong love story? Walang oras para sa pagkatulala. Alam ni Maya na kailangan niyang bumaba at humingi ng tawad. Mabilis siyang tumakbo pababa ng hagdan. Ngunit pagharap niya kay Miguel, naabala sa pagpupunas ng tsaa sa kanyang mukha at buhok gamit ang laylayan ng damit, at nakatingin sa kanya ng masama na parang gusto siyang sakmalin, hindi siya binigyan nito ng pagkakataong magsalita. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Miss? Pasiga na tanong ni Miguel, bakas ang matinding inis sa kanyang boses. Tingnan mo tong ginawa mo. Basang-basa ako ng tsaa. Alam mo ba na kapag nadumihan tong uniforme ko, kaltas to sa sweldo ko. Bago pa naman to. So sorry po, hindi ko sinasadya, nauutal na sabi ni Maya, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang bagay. Bakit siya galit? Hindi ba dapat ay umibig siya dahil sa Gayuma? Baka dahil gasgasan ako tingnan, naisip niya, naalala ang pagmamadali niya kanina. Sa isang kakatuwang pag-iisip, sa gitna ng kaba at hiya, sinubukan niyang tumayo ng tuwid, bahagyang inilusot ang dibdib, hinawi ang buhok, at gumawa ng isang pose na sa tingin niya ay kaakit-akit sa harap ni Miguel. Mas lalo lamang nagulat si Maya sa naging reaksyon ni Miguel. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Tapos, bigla nitong hinubad ang suot na jacket ng uniforme na basang-basa ng tsaa. Saglit na kumabog ang puso ni Maya. Eto na ba? Tatalab na ba? Ngunit hindi pala. Walang sabi-sabing inihagis ni Miguel ang marumi at mabigat na jacket diretso sa mukha ni Maya, na muntik nang makapagpatumba sa kanya. Heto! Sigaw ni Miguel. Labhan mo yan ng malinis. Siguraduhin mong matanggal lahat ng mantsa. Tapos dalhin mo bukas sa opisina namin. Eto ang address. May inabot itong kapirasong papel na may nakasulat na address, saka tumalikod at naglakad palayo ng padabog, habang patuloy pa rin sa pagrereklamo. Naiwan si Mayang nakatayo roon, hawak ang mabigat at basang jacket, tulala, at nalilito sa nangyari.
Malinaw na ang simula ng kanyang mahiwagang pag-ibig ay hindi naging kasing tamis at kasing romantiko ng inaasahan niya. Ang tiyan ni Tita Elena ay higit pa sa isang ordinaryong tindahan. Para sa mga regular na customer, ito ay isang lugar ng kapayapaan, kung saan ang bawat tasa ng tsaa ay may dalang ginhawa. Ngunit para kay Maya at sa kanilang pamilya, ito ang kanilang santuaryo, ang taguan ng kanilang mga lihim. Sa likod ng isang luma ngunit gumagana pang refrigerator na puno ng mga debateng palamig, may isang bahagi ng pader na gawa sa kahoy na hindi mo aakalaing isa palang lihim na pinto. Sa tamang pagbigkas ng sinaunang salita, ito'y bumubukas patungo sa isang silid na tila galing sa ibang panahon ang tunay na puso ng kanilang mahika. Dito, ang hangin ay mabango sa pinaghalong amoy ng mga tuyong dahon, bulaklak, at kakaibang mga ugat. Nakahilera sa mga estanteng gawa sa matibay na kahoy ang hindi mabilang na mga garapong kristal na naglalaman ng mga kumikinang na pulbos, makukulay na likido, at mga pinatuyong sangkap na may sari-saring hugis. Sa gitna ng silid ay isang malaki at anti-gang lamesang yari sa kahoy na molave, kung saan maayos na nakalagay ang mga kasalukuyang ginagamit na sangkap para sa mga espesyal na timpla ng tsaa ni Tita Elena. Isang mainit na hapon, kinailangang umalis ni Tita Elena upang dumalo sa isang mahalagang pagtitipon ng mga kapwa babaylan. Sa probinsya, naiwan si Maya upang magbantay ng tindahan. Payapa ang lahat hanggang sa may pumasok na order sa kanilang online delivery app, isang napaka-espesyal na tsaa na nangangailangan ng isang komplikadong ritual ng paghahanda. At mga sangkap na matatagpuan lamang sa loob ng lihim na silid. Dahil alam ni Maya ang kahalagahan ng order na ito'y para sa isang matandang may sakit na suki nila, nagpasya siyang siya na lamang ang gagawa. Binigkas niya ang salitang nagbubukas sa pinto at pumasok sa mahiwagang silid. Ang pamilyar na amoy at tahimik na enerhiya ng lugar ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Maingat niyang hinanap ang mga nakasulat na sangkap sa lumang receta ni Tita Elena. Ngunit sa kanyang pagmamadali at kaunting kaba, habang inaabot ang isang maliit na bote ng pinulbos na ugat ng makahiya, aksidente niyang nasagi ng kanyang siko ang isang malaki at mabigat na garapong kristal na nakapatong sa gilid ng mesa. Sa isang nakabibinging tunog, ang garapon ay nahulog sa sahig na bato at nabasag sa libu-libong piraso. Mula sa loob nito, daan-daang maliliit na perlas ang lumipad paitaas, kumikinang ng maliwanag na parang mga buhay na bituin. Ang mga ito ay ang sinaghiyas mga sagradong perlas na naglalaman ng purong enerhiya ng mahika at mga natipong hangarin at panalangin ng mga tao sa paglipas ng panahon. Bawat isa ay may potensyal na magdulot ng malaking pagbabago sa sinumang mapadikit dito. Ang mga sinaghiyas ay naging parang mga alitaptap na gawa sa ginto, umikot at sumayaw sa paligid ni Maya sa loob ng ilang sandali, na tila nagpapalem, bago biglang sumugod palabas sa bahagyang nakabukas na lihim na pinto, at nawala sa liwanag ng hapon sa labas. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan, nanlalaki ang mga mata sa takot at pagkabigla. Alam niya ang bigat ng kanyang nagawa. Ang pagkawala ng mga sinaghiyas ay hindi lamang simpleng kapabayaan, ito ay isang malaking sakuna sa kanilang mundo, isang panganib na maaaring magdulot ng kaguluhan kapag napunta ang mga ito sa mga taong hindi handa o may masamang intensyon. Sa tindi ng taranta at takot na mapag-alitan ng husto ni Tita Elena pag-uwi nito, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Maya, paano kaya kung gamitin niya ang kaunting natirang gayuma, nagtimpla siya ng sobra kanina, para painumin ang kanyang tita upang mapakalma ito at hindi masyadong magalit. Alam niyang mali ito, ngunit natatakpan ng takot ang kanyang tamang pag-iisip. Dali-dali siyang nagtimpla muli ng kaunting gayuma sa isa pang tasa. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig ng kamay, habang papalapit siya sa bintana upang silipin kung paparating na ang kanyang tita, muli siyang nagulat sa ugong ng tricycle sa labas. Nahulog sa kanyang kamay ang pangalawang tasa ng gayuma. At tulad ng nauna, lumagpak ito mula sa bintana at muling tumama sa ulo ng kawawang si Miguel na nagkataong napadaan ulit sa tapat ng kanilang bahay.
Kinagabihan, matapos ang isang mahaba at nakakainis na araw, umuwi si Miguel sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa Tondo. Pagod na pagod siya at gusto na lamang matulog. Ngunit pagsampa niya sa kama, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang hindi maipaliwanag na init ang gumapang sa kanyang katawan. At nang siya'y nakatulog, isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Napanaginipan niya si Maya. Hindi ang itsura nitong galit o natataranta, kundi isang bersyon nito na kaakit-akit. Sa panaginip, ang gasgasan nitong buhok ay tila alon-alon na kaakit-akit, ang mga mata nitong nanlalaki sa gulat ay tila nangungusap, at ang clumsy nitong kilos ay tila kaibig-ibig. Isang matinding paghanga, isang hindi mapigil ang pangungulila ang naramdaman niya para sa babaeng nagtapon ng tsaa sa kanya. Nagising si Miguel sa tunog ng kanyang alarm clock. Umaga na, ngunit ang pakiramdam ng panaginip ay nananatili. Kasabay nito, isang nakakabahalang realidad ang sumalubong sa kanya, basang-basa ang kanyang higaan sa bandang ibaba. Ano to? Bulalas niya sa sarili, hindi makapaniwala. Ang mga kakatuwang pangyayari ay hindi natapos doon. Sa buong araw ng kanyang pagde-deliver, tila may sariling isip ang kanyang dila. Ang pangalang, Maya, ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Nang iabot niya ang order na pandesal sa isang matandang ale, nasabi niya, "Eto na po, Maya." Nang makasalubong niya ang suking locksmith, bumati siya ng, "Magandang umaga, Maya." Bawat pagkakamali ay sinusundan ng pagkamot sa ulo at paghingi ng pasensya sa mga nagtatakang mukha. Sa pagtatapos ng araw, napagtanto ni Miguel na hindi ito coincidence. Sigurado siyang may kinalaman dito ang babae sa tindahan ng tsaa at ang mahiwagang likidong tumapon sa kanya. Kailangan niyang bumalik doon at alamin ang katotohanan. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang motorsiklo pabalik sa Quiapo, patungo sa tsaa ni Tita Elena. Samantala, sa loob ng tindahan, si Maya ay kinakabahang nagtatanong kay Tita Elena, nakara-rating lang mula sa probinsya at wala pang kaalam-alam sa nangyari sa mga sinaghiyas. "Tita, ano po kayang mangyayari kung, halimbawa lang po, may aksidenteng nakawala na mga, mahiwagang enerhiya?" Napaisip si Tita Elena, ang kanyang noo ay bahagyang kumunat. Mahirap sabihin, hiha, ang mga ganyang enerhiya, lalo na kung naglalaman ng mga hangarin o damdamin, ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago sa daloy ng kapalaran. Mga kakaibang pangyayari, marahil. Sakto sa pagtatapos ng kanyang salita, ang lumang debateryang radyo sa sulok ng tindahan ay biglang nag-report ng isang pambihirang balita. "Mga kababayan, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap kaninang umaga sa San Lazaro Hospital. Isang pasyenteng 15 taon ng comatose ang biglang nagkamalay." Napatingin si Maya kay Tita Elena, na nakakunot na rin ang noo. Bago pa sila makapag-react, isang tabloid na iniwan ng customer sa mesa ang nahagip ng mata ni Maya. Ang headline, "Himala sa QC. PUSPIN, tumatay ng puro ginto. Dinarayo ng libo-libo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Maya. Ito na ba ang epekto ng mga nakawalang sinaghiyas? Dinampot niya ang tabloid, akmang lulakutin at itatapon nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, ang mukha'y determinadong malaman ang kasagutan. Sa pagkataranta ni Maya, ang lukot na dyaryo ay lumipad mula sa kanyang kamay at tumama sa dibdib ni Miguel. Pinulot ni Miguel ang dyaryo, masamang tiningnan si Maya. Sakto namang nagsalita si Tita Elena mula sa kusina, "Maya, nakita mo ba yung salaan ng tsaa?" Nang marinig ni Miguel ang pangalang, Maya, mula sa matandang babae, lalo siyang nakumbinsi. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Maya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. Ikaw nga, sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo sa akin?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, kasunod ng isang kakaibang init na tila bumabalot sa kanyang puso.
Ang galit na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang hindi mapigil ang pagtibok ng puso, isang pagmamahal na sumisibol para sa babaeng nasa harap niya. Bakit? Bakit bigla siyang naging napakaganda sa kanyang paningin? Bakit parang gusto niyang yakapin ito at hindi napakawalan? Ang mga tanong ay nanatiling tanong habang ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Lumapit siya at niyakap ng sobrang higpit si Maya, na parang ito ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Maya, bulong niya. Ang boses ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Mahal kita. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero, mahal kita. Gulat na gulat at takot na takot si Maya sa biglaang pagbabago ng kilos ni Miguel. Pilit niya itong itinutulak, hinahampas sa likod, ngunit parang bakal ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. Nakita ni Tita Elena ang buong pangyayari mula sa gilid. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng pagkaunawa, at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gayuma, naisip niya, sa wakas, ginamit din ng pamangkin ko. Ngunit nakita niyang natataranta na si Maya. Sa desperasyon, itinaas ni Maya ang kanyang tuhod at buong lakas na itinama sa maselang bahagi ng katawan ni Miguel. Isang malakas na aray ang narinig mula kay Miguel kasabay ng pagkalis ng yakap nito at pagluhod sa sahig habang hawak ang bahaging tinamaan. Tita, tulungan niyo po ako, takbo ni Maya sa likod ng kanyang tita, nanginginig sa takot, itinuturo si Miguel na namimilipit sa sakit. Tanggalin niyo po yung mahika. Ayoko po ng ganito. Nakakatakot siya. Nagtaka si Tita Elena. Umiiyak at nagmamakaawa ang kanyang pamangkin na alisin ang bisa ng gayuma. Akala niya pa naman ay matutuwa ito dahil sa wakas ay may umibig na dito. May mali sa inaasahan niya. Sa sobrang inis, hiya, at pagkalito, tumakbo si Maya paakyat sa kanyang silid, malakas na isinara ang pinto. Ngunit ilang saglit lang, dahan-daang bumukas muli ang pinto at pumasok si Miguel. Medyo naglalakad pa ng paika-ika dahil sa sakit, ngunit determinado pa ring sundan si Maya. Paano siya nakapasok ulit? Maya, sandali lang, sabi ni Miguel, sinusubukang magsalita ng maayos, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may sariling buhay. Aking sinta, huwag ka nang magalit sa akin, parang awa mo na. Ang ganda-ganda mo, talaga, ikaw ang aking irog. Sunod-sunod na matatamis at medyo makalumang salita ng pag-ibig ang lumabas mula sa kanya, na hindi niya mapigilan. Si Miguel mismo ay nalilito sa kanyang mga sinasabi. Bakit ko ba sinasabi ang mga ito? Tanong niya sa sarili. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang tindi ng emosyong nararamdaman niya ang pag-ibig, ang pagkalito, ang sakit ay naging sobra para sa kanya. Nahilo siya ng husto at, nawalan ng malay, bumagsak sa sahig ng kwarto ni Maya. Natarantang lumapit si Maya. Tinapak-tapik niya ang pisngi ni Miguel. Miguel, gising. Ngunit hindi ito gumagalaw. Makalipas ang ilang minuto na parang walang katapusan, dahan-daang nagmulat ng mata si Miguel. Ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Maya. Ang mga mata niya ay puno ng pagsamba at matinding pagnanasa. Malinaw na ang bisa ng gayuma ay tuluyan ng lumukab sa kanyang buong pagkatao. Walang ano-ano, bumangon siya mula sa pagkakahiga at, na parang isang gutom na hayop na nakakita ng kanyang biktima, sumugod siya papunta kay Maya. Huwag! Sigaw ni Maya, napaatras sa takot. Mabilis niyang nadampot ang isang maliit na picture frame na may larawan nila ni Tita Elena mula sa bedside table. Sa sobrang kaba, naipikit niya ang kanyang mga mata at iwinasiwas ang frame, tinamaan si Miguel sa ulo. Isang malakas na sipi ang umalingaw-ngaw. Muling napahawak sa ulo si Miguel, umaray sa sakit. Nang damilat si Maya, nakita niya ang isang maliit na hiwa sa noo ni Miguel na nagsisimula ng damyugo. Isang biglaang pagkonsensya ang kanyang naramdaman. Masyado yata akong napalakas. Lumapit siya ng dahan-dahan. So sorry, okay ka lang ba talaga? Ang pisikal na sakit ay tila pansamantalang nagpabalik ng kaunting katinoan kay Miguel.
Tiningnan niya si Maya na may pag-aalala sa mukha. Sinubukan niyang labanan ang nag-uumapaw na damdamin sa kanyang dibdib. O okay lang ako, sabi niya, medyo nanginginig pa ang boses. Ngunit nang muling magtama ang kanilang mga mata sa napakalapit na distansya, muling nagwala ang kanyang puso. Hindi ko siya gusto. Ang clumsy niya, tapos sinaktan pa niya ako. Pero bakit ang cute-cute niya kapag nag-aalala? Muli, tinalo ng damdamin ang kanyang isip. Muli siyang gumalaw para yakapin si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Maya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang paa at sinipa ng malakas si Miguel sa dibdib. Tumilapon ito patalikod. Mabilis na binuksan ni Maya ang pinto at tumakbo palabas, iniwan si Miguel na nakahandusay sa sahig, gulong-gulo ang isip at puso. Sakto namang tumunog ang cellphone ni Maya. Si Bea pala, ang kanyang matalik na kaibigan. Maya, girl, may good news ako. Yung bago kong boss, si Sir Adrian Martinez, nakita yung resume na pinasa mo last week. Super impressed daw siya and gusto kanyang isama bukas sa isang very important client meeting. This is your chance, girl. Saglit na naalis sa isip ni Maya ang problema kay Miguel. Ito na ang pagkakataon niyang makapasok sa pinapangarap niyang advertising agency. Kailangan niyang mag-focus. Nagpasya siyang mag-online shopping para bumili ng bagong business attire. Ngunit pagbukas pa lang niya ng laptop, biglang sumulpot si Miguel sa may pintuan ng kanyang sala. Paano na naman siya nakapasok? Lumapit ito mula sa likuran at mahigpit siyang niyakap. Anong bibilhin mo? Mahal, bulong nito sa kanyang tenga, kasabay ng mainit na hininga na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Kinuha nito ang mouse ng laptop. Ako na ang pipili para sa iyo. Bagay sa iyo to. Ay hindi. Ito mas maganda. Masigasig itong nag-browse ng mga damit online. Tapos, sa isang iglap, bigla siyang binuhat ni Miguel na parang sako ng bigas. Tara na. Gusto kong makita kang suot to ngayon din. Mag-shopping tayo. Kahit mahina siyang tumutol, walang nagawa si Maya sa lakas at determinasyon ni Miguel. Dinala siya nito sa pinakamalapit na mall. Buong hapon silang nag-ikot. Walang tigil si Miguel sa pagpuri kay Maya, sa paghawak sa kamay nito, sa pagiging sobrang sweet. Si Maya naman ay pinaghalong hiya, inis, at isang maliit, hindi maipaliwanag na kilig ang nararamdaman. Pagkatapos mag-shopping, iginiit ni Miguel na ihatid si Maya hindi sa bahay nito, kundi sa bahay nila. Pagdating doon, si Miguel ay tila nasa alapaap pa rin, nakangiti mag-isa. Nakita siya ni Tito Benjo, ang tiyuhin na nagpalaki sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, na lingid sa kaalaman ni Miguel, ay ang kanyang tunay na ama. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, Miguel ah. May magandang nangyari ba? May nililigawan ka na ba? Usisa ni Tito Benjo habang nagkakape. Biglang namula ang mukha ni Miguel. Lumapit siya sa kanyang tito, yamakap sa braso nito na parang bata. Opo, tito. Meron na po. Ang ganda-ganda niya, tito, tapos ang bait-bait pa. In love na yata ako sa kanya. Ang saya at pagka-inosente sa mukha ni Miguel ay nagpangiti kay Tito Benjo. Kinaumagahan, napakaaga gumising ni Miguel. Ipinagluto niya ng almusal si Maya, napilitan siyang matulog doon dahil gabi na at ayaw niyang harapin si Tita Elena. Pagkatapos, iginiit niyang ihahatid niya ito sa bago nitong opisina. Pagdating sa lobby ng building, ayaw pa siyang iwan ni Miguel. Gusto pa siyang ihatid hanggang sa mismong meeting room. Miguel, ano ka ba? Okay na ako dito. Kaya ko na. Sabi ni Maya, hiyang-hiya sa mga empleyadong napapatingin sa kanila. Gusto ko lang makasiguro na safe ka hanggang sa loob, sabi ni Miguel na parang bata. Nag-aagawan sila sa hawak na portfolyo ni Maya ng isang malumanay ngunit may awtoridad na boses ang pumagitna. Magandang umaga. Mukhang may problema dito. Sabay silang napalingon. Isang matangkad at makisig na lalaki, na nakasuot ng mamahaling business suit, ang nakatayo roon, nakangiti ng bahagya. Siya si Adrian Martinez, ang CEO ng kumpanya, ang bagong boss ni Maya.
Ang kanyang tindig at karisma ay agad na umagaw ng pansin ng mga babaeng empleyado sa paligid. Sa hindi inaasahang paggalaw dahil sa pag-aagawan, nawalan ng balanse si Maya at Natamba, diretso sa mga bisig ni Adrian, na mabilis siyang sinalo. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, isang kakaibang kuryente ang damaloy sa katawan ni Maya. Isang pakiramdam ng pagiging pamilyar, na parang matagal na silang magkakilala. Ang mga mata ni Adrian, parang nakita na niya ang mga ito dati, sa isang panaginip o sa isang malayong alaala. Nakita ni Miguel ang eksenang iyon. Ang kanyang Maya, nasa bisig ng ibang lalaki, at tila nagkakatitigan pa sila. Isang matinding selos ang kumulo sa kanyang dugo. Mabilis niyang hinayla si Maya palayo kay Adrian, patayo sa kanyang tabi, at masamang tiningnan ang karibal. At para lalong ipamukha kung sino ang nagmamay-ari, sa harap ng nagulat na mga empleyado, yumuko si Miguel at binigyan si Maya ng isang mapusok at nagmamarkang halik sa labi. Natigilan si Maya ng ilang segundo, tapos, isang nag-aalab na galit ang sumabog sa kanya. Itinulak niya ng malakas si Miguel. Ano ba? Nakakahiya ka. Sinuntok niya ito sa balikat. Guard, palabasin niyo nga tong lalaking to. Matapos kalagkarin ng mga security guard si Miguel, na hanggang sa huli ay nagpupumiglas pa rin at sumisigaw ng, mahal kita, Maya, hiyang-hiya at nanginginig na humarap si Maya kay Adrian. Sir, pasensya na po talaga, sa iskandalong nangyari. Ngunit ngumiti lamang si Adrian nang may pangunawa. Okay lang, Maya, naiintindihan ko naman. Accidents happen. By the way, pag-iiba niya ng usapan, I reviewed your project proposal last night. Very impressive, creative and insightful. Ang papuri ni Adrian ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Maya, ngunit ang kuryusidad tungkol sa pamilyar na pakiramdam kapag tinitingnan niya ito ay nanatili. Sumunod ang meeting kasama ang kliyente. Dahil sa mahusay na paghahanda at sa orihinal na ideya ni Maya, madali niyang nakumbinsi ang mga kliyente. Pumirma sila agad sa kontrata at tuwang-tuwa pa sila. Bilang bonus, ipinatawag pa nila agad ang napili nilang celebrity endorser para makilala ng team ni Maya. Please welcome, the face of our new campaign, Ms. Jasmine Cruz, masayang pagpapakilala ng kliyente. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang napakagandang babae, balot sa mga branded na damit, may kumpiyansang ngiti sa mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang nasa loob ng silid. Kasabay nito, nanlaki rin ang mga mata ni Maya sa pagkabigla. Jasmine, halos pabulong na nasambit ni Maya ang pangalan. Ang pangalang iyon ay nagbukas ng isang bol ng mapapait at masasaklap na alaala mula sa kanyang nakaraan, isang nakaraan na akala niya ay matagal na niyang naibaon sa limot. Si Jasmine Cruz ang pangalang iyon ay katumbas ng anino na laging bumuntot kay Maya noong high school. Sa kabila ng katalinuhan at pagiging top student ni Maya, lagi siyang nasa ilalim ng kasikatan ni Jasmine. Si Jasmine, na kahit hindi kasing galing ni Maya sa academics, ay biniyayaan ng gandang agaw pansin at ng karismang kinagigiliwan ng lahat, pati na ng mga guro. Naalala ni Maya ang isang dance competition noon. Siya ang nag-isip ng konsepto, nag-choreograph ng bawat galaw, nagpuyat para maperpekto ang lahat. Si Jasmine, sumunod lang sa itinuro niya, nagdagdag ng ilang pakyut ng ngiti at kindat. Sa huli, si Jasmine ang nanalo dahil sa stage presence at beauty, habang ang pinaghirapan ni Maya ay nakakuha lang ng consolation prize. Noon nagsimulang makaramdam ng hinanakit si Maya. Kahit ganoon, itinuring pa rin ni Maya si Jasmine bilang kaibigan. Tinutulungan niya ito sa assignments, pinapakopya ng notes. Hanggang sa dumating ang isang major presentation contest. Isang ideyang pinaghirapan ni Maya ng husto, isang konseptong orihinal at malikhain, ang walang pakundangang inangkin ni Jasmine. Doon na napuno si Maya. Sa harap ng kanilang klase at guro, isiniwalat niya ang ginawa ni Jasmine. Ngunit sa halip na umamin, umiyak si Jasmine, nagpaawa,
pinalabas na si Maya ang masama at naiinggit lang. Nag-post pa ito ng madamdaming status sa kanilang school forum, umani ng simpatsya mula sa mga fans nito, at si Maya ang lalong na-isolate at napagtsismisan. Iyon ang naging dahilan ng pagtakbo niya sa CR at pagkakausap sa misteryosong lalaki. Simula noon, hindi na sila nag-imikan. Naging mas maingat si Maya. Sa isang sumunod na creativity contest, alam niyang gagawa na naman ng paraan si Jasmine. Gumawa si Maya ng patibong. Nagpanggap siyang may ginagawang brilliant na ideya, pero ang totoo, ito ay isang lumang proyekto ng isang senior na mababa ang nakuha noon. Nahulog si Jasmine sa patibong. Ninakaw niya ang ideya. Nang ipresenta niya ito ng buong kumpiyansa, agad siyang nabuking ng mga guro. Nasira ang kanyang reputasyon. Hindi nagtagal, tahimik siyang lumipat ng ibang paaralan. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, sa ganitong sitwasyon pa sila muling nagkita. Ang lahat ng galit, sama ng loob, at sakit na kanyang naramdaman noon ay bumalik na parang isang malakas na alon. Sa isang iglap, gusto niyang sugurin si Jasmine, sabunutan ito, kalmutin ang perpektong mukha nito. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Bea. Maya, kalma lang, bulong ni Bea. Trabaho to. Pagkakataon mo to. Huminga ng malalim si Maya. Tama si Bea. Hindi niya maaaring hayaang masira ang bihirang oportunidad na ito dahil lang sa personal na galit. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting propesyonal ngunit halatang pilit, at inilahad ang kamay. Long time no see, Jasmine. It's a pleasure to work with you. Tinanggap ni Jasmine ang kamay niya, ang ngiti nito ay may bahid ng tagumpay at kaunting pangmamaliit. Ang digmaan sa pagitan nila, tila hindi pa tapos. Bagaman naging maayos ang pagtatapos ng meeting sa panlabas, ramdam ng lahat ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Napansin ito ni Adrian. Pagkaalis ng mga kliyente, tinawag niya si Maya ng sarilinan. Maya, alam kong may pinagdaanan kayo ni Jasmine noon. Pero sana, maging professional tayo para sa proyektong ito, sabi niya nang may pag-unawa. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang personal na business card. Kung may anumang problema o kailangan ka ng kausap, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Ang kilos na ito ni Adrian ay lalong nagpatindi ng kuryusidad ng ibang katrabaho tungkol sa nakaraan ni Maya at Jasmine. Gaya ng inaasahan, ang araw ng ad shooting ay naging isang malaking sakit ng ulo para kay Maya. Si Jasmine ay tila naghahanap ng paraan para pahirapan siya. Ang shooting schedule, na dapat ay hanggang 10 ng gabi dahil maraming eksena sa gabi, ay biglang gustong tapusin ni Jasmine ng 6 ng hapon. Dahilan niya, pagod na ako. Kailangan ko ng beauty rest. Galit na galit ang buong production team, mula sa direktor hanggang sa mga utility crew, ngunit wala silang magawa sa primadong aktres. Napilitan silang mag-adjust, pilit na minadali ang mga eksena. Dagdag pa sa problema, biglang nag-abiso ang location manager na hindi pala pwedeng gamitin ang napili nilang outdoor location dahil ito ay nasa flight path ng NAIA. Delikado at bawal. Ibig sabihin, kailangang baguhin ang buong script sa mismong araw ng shooting. Ngunit ang isip ni Maya ay parang pinipiga. Ang pressure mula sa trabaho, ang panggugulo ni Jasmine, ang komplikadong sitwasyon niya kay Miguel lahat ay naghahalo-halo, hindi siya makapag-isip ng maayos. Umupo siya sa harap ng laptop, nakatitig sa blankong screen, at hindi na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Walang ibang maisip na paraan, nilunok ni Maya ang kanyang pride. Nilapitan niya si Jasmine sa dressing room nito para makiusap na kung maaari ay i-extend kahit kaunti ang oras ng shooting. Inalok pa niya ang kanyang buong talent fee para sa proyektong ito bilang kabayaran sa abalang idudulot niya kay Jasmine. Ngunit ang assistant ni Jasmine ay tumawa lamang ng mapang-asar. Yung sweldo mo, kulang pa yang pambili ng nail polish ni Ma'am Jasmine, sabi nito. Pagkatapos ay nagsimula na silang magligpit ng gamit, handa nang umalis. Doon na sumabog ang lahat ng pinipigil na galit ni Maya.
Hindi na niya kinaya ang pangmamaliit. Sinigawan niya si Jasmine, isinombat ang lahat ng kasamaang ginawa nito sa kanya noon. Hindi naman nagpatalo si Jasmine, sumagot ito ng mayabang. Nagpalitan sila ng masasakit na salita, isang mainit na pagtatalo na umalingaw-ngaw sa buong studio eksakto sa gusto ni Jasmine. Ang plano niyang sirain ang proyekto at pahiyain si Maya ay nagtagumpay. Umalis si Jasmine at ang kanyang team na may ngiti ng tagumpay, iniwan ang magulong set at si Mayang halos manghina sa kinatatayuan. Ang masakit pa, ang buong eksena ng kanilang pag-aaway ay hindi sinasadyang na-i-record ng isang kamerang naiwang nakaon. Gabi na nang matapos ang lahat. Naiwan si Mayang mag-isa sa malamig at tahimik na opisina, napapaligiran ng mga papel at mga unfinished tasks. Pakiramdam niya ay nabigo siya, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa sarili niya. Hindi niya mapigil ang umiyak muli. Sakto namang lumabas si Adrian mula sa kanyang opisina, akala niya'y nakaalis na ito. Nakita niyang bukas pa ang ilaw sa cubicle ni Maya. Maya, bakit nandito ka pa? Tanong niya nang may pag-aalala. Napatingala si Maya, namumugto ang mga mata. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari, ang kanyang pagkadismaya at pagkadurog. Tahimik na nakinig si Adrian, hindi siya hinusgahan. Pagkatapos niyang magsalita, inaya siya ni Adrian na lumabas sa balcony ng opisina para magpahangin. Sorry po, sir. Sinira ko po yata ang lahat, sabi ni Maya, ang boses ay basag. Hindi mo kasalanan, Maya, sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay malumanay at nakakakalma. Minsan, mapanghusga talaga ang mundo. Madalas, hinuhusgahan tayo base sa panlabas na anyo dahil iyon ang pinakamadaling makita. Pero hindi ibig sabihin noon ay kailangan mong baguhin kung sino ka para lang magustuhan ka nila. Ang mahalaga ay manatili kang tapat sa sarili mo, sa talento mo. Iyon ang tunay na mahalaga. Ang mga salita ni Adrian ay parang mainit na kumot na bomb alot sa nanlalamig na puso ni Maya. Nagpapasalamat siya sa pangunawa nito. Bago umalis si Adrian, dahil alam niyang hindi niya mapipilit si Maya na umuwi, iniwan niya ang kanyang power bank na may built-in flashlight. Para may liwanag ka habang nagtatrabaho, sabi niya sabay ngiti. Kinaumagahan, ginaisang si Maya ng tawag ni Bea. Kahit magdamag siyang nag-isip, wala pa rin siyang solusyon. Oras na para muling humarap sa kliyente. Nagmamadali siyang umalis. Sa sobrang pagmamadali ay naiwan niya ang kanyang laptop sa opisina. Dumating si Bea sa opisina ilang sandali pagkaalis ni Maya. Nakita niya ang naiwang laptop. Dahil sa kuryusidad, binuksan niya ito at nakita ang file ng video ng away ni Maya at Jasmine. Habang pinapanood ito, isang nakatutuwang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang kinuha ang laptop at tumakbo papunta sa conference room kung saan naghihintay ang mga kliyente. Sa loob ng conference room, ramdam ang tensyon. Handa na si Adrian na humingi ng paumanhin sa kliyente nang biglang bumukas ang pinto at humahangos na pumasok si Bea. Sandali lang po, may paraan pa. May bago kaming proposal. Sa harap ng mga nagtatakang mukha, ikinonekta ni Bea ang laptop sa projector at pinlay ang video. Ngunit hindi ito ang orihinal na video ng away. Matalinong pinagtagpi-tagpi ni Bea ang mga eksena, nilagyan ng nakakatakot na sound effects, spooky na background music, at ginawang isang nakakatawang horror comedy short film ang mainit na sagutan ni Maya at Jasmine. Natulala ang lahat, hindi alam kung matatawa o may inis. Si Adrian at Maya, na kada rating lang at sumilip sa pinto, ay gusto nang magtago sa ilalim ng mesa sa hiya. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang pinuno ng mga kliyente, pagkatapos ng ilang segundong pagkabigla, ay biglang humagalpak ng tawa. Grabe, ang galing ng naisip nyo. Ang talino, ang tapang. Gusto ko to. Ito na ang gagamitin nating material. Naghiyawan sa tuwa at ginhawa ang lahat sa loob ng silid. Nailigtas ang proyekto. Ngunit si Maya, kahit dapat ay masaya, ay nakaramdam ng isang bahagyang kirot.
Ang tagumpay na ito, na nagmula sa kanyang sariling pagkapahiya at galit, ay hindi niya lubos na ma-enjoy. Tahimik siyang lumabas ng silid. Pag-uwi niya, binuksan niya ang social media at nakita niyang ang horror comedy video ay viral na nga. Si Jasmine, sa kung anong paraan, ay muling nakinabang sa kontrobersya. Nagpapa-interview pa ito, sinasabing isa iyong spontaneous performance art. Lalong nainis si Maya sa kakapalan ng mukha nito. Habang nasa pinakamababang punto ang kanyang kalooban, may kumatok sa kanyang pinto. Si Adrian. Ngunit hindi siya naparoon para mainormon. Dala niya ay isang formal na alok, iniimbitahan niya si Maya at ang kanyang team, sina Bea, na sumali sa kanyang kumpanya bilang mga regular na empleyado, na may magandang posisyon at benepisyo. Ang hindi inaasahang alok at ang tiwala na ipinakita ni Adrian ay sapat na para muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Maya. Kinagabihan, isang mas kakaibang panaginip ang dinalaw kay Maya. Muli siyang nasa madilim at medyo nakakatakot na CR ng kanilang high school. Muli siyang umiiyak sa isang sulok. At muli, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa kabilang kubikulo, nagbibigay ng aliw. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang panaginip, malinaw niyang nakita ang mukha ng nagsasalita. Isang lalaking may maamong mukha, mabait na mga mata, at isang ngiting nakakapawi ng lungkot. Si Adrian, ang bago niyang boss. Siya pala ang misteryosong lalaki mula sa nakaraan. Nagising si Maya na mabilis ang tibok ng puso. Ang panaginip ay sobrang totoo. Posible kaya, ang pamilyar na pakiramdam na nararamdaman niya kay Adrian, hindi kaya dahil doon. Habang siya'y nakatulala pa rin, pinoproseso ang lahat, biglang nagdistort ang kanyang refleksyon sa salamin na nasa kanyang huwazuang tay. Maya Reyes, isang boses na may awtoridad, malamig at walang emosyon, ang narinig niyang nagmumula sa salamin. Napatili si Maya sa takot. Ang imahe sa salamin ay hindi na siya, kundi ang seryosong mukha ng isang lalaking nakasuot ng kakaibang barong na may mga sinaunang disenyo. Ang sigaw niya ay gumising kay Nico na natutulog sa kabilang kwarto. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Ate, anong nangyari? Ngunit nang mapatingin si Nico sa salamin, napasigaw din siya sa takot. Ang imahe ng lalaki sa salamin ay nakatitig sa kanilang dalawa. Kami ay mula sa konseho ng Mahika. Ulit ng lalaki sa salamin, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang iyong kapabayaan, Maya Reyes, sa pagkawala ng mga sinaghiyas ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng mga tao at naglantad ng ating lihim. Bilang kaparusahan, hinihiling ng konseho na ikaw at ang iyong pamilya ay hanapin at ibalik ang lahat ng nawawalang sinaghiyas sa loob ng 7 araw. Kung hindi, haharap ka sa pinakamabigat na parusa. Pagkasabi noon, biglang naglaho ang imahe sa salamin, bumalik sa normal ang refleksyon ni Maya at Nico, ngunit ang takot at katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Nagkatinginan ang magkapatid, parehong mapatla ang mga mukha. Sakto namang pumasok si Tita Elena sa silid, narinig pala nito ang sigaw nila. Nang ikwento ng dalawa ang nangyari, at sa wakas ay umamin na si Maya tungkol sa nabasag na garapon ng sinaghiyas, hindi napigilan ni Tita Elena ang magalit. Pinagalitan niya ng husto si Maya dahil sa kapabayaan nito. Ngunit bilang isang bihasang babaylan, mabilis siyang kumalma. Hindi ito ang oras para magsisihan. Kailangan nilang kumilos. Kinuha ni Tita Elena mula sa isang lumang bol ang 2 maliliit na aparato na gawa sa pinakintab na kahoy at may kakaibang kristal sa gitna, parang mga sinaunang compass. Iniabot niya ito kina Maya at Nico. Ito ang mga tagahanap ng sinaghiyas. Ituturo nito sa inyo kung nasaan ang mga nawawalang hiyas. Ngunit hindi ito ganoon kadali. Tandaan ninyo, bawat sinaghiyas ay naglalaman ng isang malakas na hangarin o emosyon. Upang mabawi ito, kailangan ninyong tulungan ang sinumang nagtataglay nito na maisakatuparan ang kanyang pinakamalalim na nais o malutas ang kanyang pinakamabigat na dalahin. Kapag natupad na ito, kusa itong lalabas. Wala na tayong maraming oras. Kinaumagahan,
Nakatanggap ng tawag si Maya mula kay Bea, pinapaalala ang isang mahalagang meeting sa bago nilang kumpanya. Ngunit alam ni Maya kung ano ang mas prioridad ngayon. Ang paghahanap sa mga sinaghiyas ay usapin ng kanilang kaligtasan. Nag-text siya kay Bea, nagsinungaling na masama ang pakiramdam niya at kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Sakto namang dumating si Bea sa bahay nila, dala ang mga prutas para dalawin siya. Walang nagawa si Bea kundi ang mahaila ni Maya sa biglaang misyon na ito. Tinawagan din ni Nico ang kanyang mga kaibigan sina Pau, a computer whiz, Lisa, na mahilig sa history at folklore, at Ben, na malakas ang pangangatawan para sumama sa kanilang adventure. Bago sila umalis, naisip ni Maya na kailangan nila ng karagdagang tulong, lalo na sa transportasyon. Sa isang iglap ng kung anong udyok marahil ay natitirang epekto ng gayuma o isang tunay na pangangailangan, binuksan niya ang Grab app at nag-book ng Grab car, inilagay ang address ni Miguel. Kailangan niya ang tulong nito, kahit na komplikado pa ang sitwasyon nila. Ngunit laking gulat nila, paglabas nila ng pinto, si Adrian pala ang naghihintay doon, may dalang isang basket ng imported na prutas at may halatang pag-aalala sa mukha. Nabalitaan kong may sakit ka raw. Okay ka lang ba talaga? Inilahad niya ang kanyang kamay, akmang sasapuin ang noo ni Maya para tingnan kung may lagnat ito. Sakto namang dumating si Miguel sakay ng kanyang motorsiklo, alerto nang makita ang karibal na si Adrian na tila masyadong malapit kay Maya. Agad na lumitaw ang pagkaseloso sa mukha ni Miguel. Bumaba siya ng motor at humarang sa pagitan ni Maya at Adrian. Nandito na ako, Maya, sabi ni Miguel. May diin sa bawat salita, tinitingnan ng masama si Adrian. Nag-book ka, di ba? Napabuntong hininga si Maya. Mas lalo lang gugulo ang sitwasyon. Mabilis siyang gumawa ng desisyon. Humarap siya kay Miguel. Sorry, Miguel, na-cancel ko na pala. Nagbago isip ko. Salamat sa pagpunta. Saka siya lumingon kay Adrian. Sir, okay lang po ako, medyo nahilo lang kanina. Siguro po, para makasiguro, samahan nyo na lang po kami ni Bea sa pinakamalapit na ospital para magpa-check up. Lihim siyang komandat kay Bea. Ang plano, magpanggap na pupunta sa ospital para makalusot sa dalawang makulit na lalaki. Ngunit si Miguel, hindi basta-basta sisuko. Nang sumakay si Maya sa magarang kotse ni Adrian, mabilis na pinaandar ni Miguel ang kanyang motor at sumunod sa kanila. Pagdating sa ospital, nagunahan pa sina Miguel at Adrian sa pag-aalalay kay Maya, sa pagkuha ng wheelchair, sa pakikipag-usap sa nurse. Lalo lang naiipit si Maya. Para matapos na ang kaguluhan at makatakas na sila, huminga siya ng malalim, pumikit, at sumigaw ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong emergency room, tigilan niyo na nga ako. Pwede ba? Ako. Buntis ako. Kayong dalawa ang ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa paligid. Lahat ng tao, pati ang mga pasyente at staff ng ospital, ay napatingin sa kanila. Sina Miguel at Adrian naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig, nanigas sa kanilang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa narinig. Ang isang nurse na nagtutulak ng stretcher papunta sa direksyon ng OB-GYN ward ay lalo pang nagpakumpirma sa isipan ng dalawang lalaki. Habang nagkakagulo at naguguluhan ang lahat, tumunog ang cellphone ni Maya. Si Nico. Ate, pabulong na sabi ni Nico sa kabilang linya. Nahanap ko na yung pasang nasa dyaryo. Yung tumatay ng ginto. Nandito ako sa may palengke. Pinagkakaguluhan siya. Pero paano ko makukuha yung sinaghiyas sa kanya? Nasa gitna pala si Nico ng isang maingay na damdinang na nakapalibot sa may-ari ng pambihirang pusa. Ang may-ari ay sumisigaw, isinusubasta ang pusa sa pinakamataas na bidder. Habang kausap si Maya, sa sobrang excitement ni Nico ay naitaas niya ang kanyang kamay. Nakita ito ng may-ari, 50,000 piso. Sa binatang iyon, walang nang tatawad pa. Sold. Natulala si Nico. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Para hindi mapahiya,
Mabilis niyang kinuha na ng litrato ang pusa. Tapos, sa isang iglap ng katapangan, o kabaliwan, hinablat niya ang hawla ng pusa mula sa nagulat na may-ari at tumakbo ng napakabilis kasama ang kanyang mga kaibigan. Naghabulan sila sa loob ng palengke, nagkagulo ang mga tao. Natapos ang habulan ng mock corner sila sa isang iskinita. Ngunit sa halip na magalit, ang may-ari ng pusa ay biglang naiyak. "Salamat, mga ayho," sabi niya. "Dahil sa ginawa niyo, na-realize ko kung gaano kahalaga sa akin si Mingmang. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil mahal ko siya." Niyakap niya ng mahigpit ang pusa. Sa sandaling iyon, isang maliit na sinaghiyas na kumikinang na parang diamant ang lumabas mula sa dibdib ng pusa at lumutang papunta sa kamay ni Nico. Ang tanging hangarin pala ng pusa ay ang maramdaman ang tunay na pagmamahal ng kanyang amo. Nakuha na nila ang unang hiyas. Nakatanggap ng update mula kay Nico, humanap naman ng paraan si Maya para makatakas sa ospital. Nagdahilan siyang magkurlang. Ngunit paglabas niya ng kwarto, nag-aabang na pala sa labas sina Miguel at Adrian, na tila medyo nakabawi na sa pagkabigla, ngunit halatang gulong-gulo pa rin ang isip tungkol sa pagbubuntis. Muling nagsimula ang habulan sa loob ng ospital. Habang tumatakbo sila sa isang mahabang koridor, biglang umilo at tumunog ng malakas ang tagahanap. Sa bulsa ni Maya, itinuro nito ang isang pinto ng kwarto sa di kalayuan. Sumilip si Maya sa maliit na siwang. Nakita niya ang matandang lalaki na nasa balita ang pasyenteng nagkamalay matapos ang mahabang pagkakakomatose. Para makapasok at makausap ito, muling gumawa ng kwento si Maya sa nurse na naka-duty. "Ako po yung dati niyang asawa," sabi niya, pilit na pinapatatag ang boses. "Matagal na kaming hiwalay pero nabalitaan kong nagkamalay siya kaya gusto ko siyang makita." Sakto namang nakasunod na pala sina Miguel at Adrian at narinig ang sinabi ni Maya. Muli, parang gumuho ang mundo nila. May asawa na siya dati. Matanda pa. Napatingin sila sa isa't isa, puno ng hinanakit at pagkadismaya. Nang makapasok sa kwarto, kinausap ni Maya ang nurse. Nalaman niyang ang pinakamalaking hangarin pala ng matanda ay hindi ang gumaling, kundi ang muling makita ang kanyang tunay na asawa, na hindi siya iniwan sa loob ng 15 taon niyang pagkakakomatose, ngunit kasalukuyang nasa malayong probinsya at hindi pa nababalitaan ang paggising niya. Sakto namang pumasok na rin sina Miguel at Adrian sa kwarto. Nang makita nila ang itsura ng dating asawa ni Maya, isang matandang lalaki na nakahiga sa kama, may mga tubo sa katawan, lalo silang nagtaka. Sa puntong ito, alam ni Maya na hindi na niya kayang itago pa ang sitwasyon. Umamin siya na nagsinungaling siya para makapasok, at nakiusap siya sa dalawang lalaki na tulungan siyang hanapin at dalhin doon ang tunay na asawa ng matanda. Kahit na may sama ng loob, hindi natiis ni na Miguel at Adrian ang pakiusap ni Maya at ang kalagayan ng matanda. Ginamit ni Miguel ang kanyang kaalaman sa mga kalsada at pagtatanong-tanong, habang ginamit naman ni Adrian ang kanyang mga koneksyon at resources. Sa kanilang pagtutulungan, mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ng asawa ng matanda at naisagawa ang isang madamdaming pagkikita sa loob mismo ng kwarto sa ospital. 15 taon ng paghihintay at pananabik ang nagtapos sa mga yakap at luha ng saya. Habang pinagmamasdan ang eksena, hindi napigilan ni Miguel ang mapaluha. Ang pagmamahal ng mag-asawa ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling ama na nawawala at hindi na niya nakita mula pa noong bata siya. Sa sandaling nagkatitigan ang matandang mag-asawa, hawak ang kamay ng isa't isa, isang maliwanag na sinaghiyas na kulay ginto ang lumabas mula sa dibdib ng matandang lalaki. Mabilis itong sinalo ni Adrian, ngunit mas mabilis na inagaw ito ni Maya at itinago. Kasabay ng paglabas ng hiyas, biglang nanghina ang matandang lalaki, tila nawalan ng enerhiya. Mabilis na tumawag ng doktor si Adrian. Nakita ni Maya ang pagkakataon. Inabot niya kay Miguel ang hawak na sinaghiyas. Miguel, pakidala mo muna to kay Tita Elena. Kailangan ko nang hanapin ang susunod. Pagkasabi noon, muli siyang tumakbo palabas,
Sinusundan ang bagong signal mula sa tagahanap. Ang tagahanap ay nagdala kay Maya sa isang pamilyar ngunit malayong lugar ang dati niyang high school sa Intramuros. Bakit dito? Nagtataka man, pumasok siya sa loob ng lumang gusali. Ang signal ay lalong lumalakas habang papalapit siya sa dati niyang classroom. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, sa ilalim ng mapanglo na ilaw. Nang hapon na tumatagos sa mataas na bintana, isang babae ang nakaupo mag-isa, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas. Mahaba ang itim na buhok, balingkinitan ang katawan. Pamilyar ang tindig. Nang ito'y lumingon, nanlaki ang mata ni Maya. Si Jasmine. Ngayon, naintindihan na ni Maya. Ang biglaang pag-viral ng kanilang away video, ang muling pagsikat ni Jasmine malamang ay dahil sa sinaghiyas ng katanyagan na napunta dito matapos ang gulo sa shooting. Tiningnan siya ni Jasmine, isang malamlam ng ngiti ang nasa kanyang labi, walang bakas ng pagkagulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Nandito ka na pala, sabi ni Jasmine, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng lamig. Alam kong hahanapin mo ako. Alam ni Maya na para makuha ang hiyas, kailangan niyang malaman at matulungan si Jasmine sa kanyang hangarin. Kahit may natitira pang sama ng loob, pinilit niyang kumalma. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Jasmine, kailangan nating mag-usap. Ang simula ng kanilang usapan ay formal at may halong tensyon. Ngunit habang tumatagal, sa mahusay na pagtatanong ni Maya, unti-unting natibag ang pader na itinayo ni Jasmine sa paligid ng kanyang sarili. Nagsimula itong magkwento, hindi bilang ang sikat na si Jasmine Cruz, kundi bilang ang dating insecure na dalagita. Inamin niyang noon pa man ay humahanga na siya sa talino at talento ni Maya. Naiinggit siya dahil tila napakadali para kay Maya na maging mahusay sa lahat ng bagay, habang siya ay kailangang magdoble kayod para lang makasabay. Ang pagkapanalo niya sa dance contest noon, na alam niyang malaki ang naitulong ni Maya, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, ngunit kasabay noon ay ang takot na baka mabawi ito sa kanya. Itinuring niyang tunay na kaibigan si Maya, ang nag-iisa niyang karamay noon. Ang madalas niyang pagdadala ng pagkain para kay Maya ay ang kanyang paraan ng pagpapasalamat, kahit hindi niya ito masabi ng direkta. Ang pagnanakaw niya ng ideya ay hindi dahil sa purong kasamaan, kundi dahil sa matinding pressure at takot na bumagsak. Akala niya, dahil matalino si Maya, madali lang itong makakaisip ng bago. Hindi niya lubos na naisip ang sakit na idudulot nito. Ang kahihiyang naranasan niya matapos mabuking sa pangalawang contest at ang paglipat niya ng paaralan ay nag-iwan ng malalim na sugat at pagsisisi sa kanya. Lagi niyang gustong humingi ng tawad kay Maya, ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi niya alam kung paano, at natatakot siyang hindi siya patatawarin nito. Ang pinakamalaki kong hangarin, Maya, sabi ni Jasmine, ang boses ay nanginginig na, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang matagal ko nang gustong gawin, ay ang humingi ng tawad sa iyo. Isang taos-pusong paghingi ng tawad para sa lahat ng nagawa ko. Ang mga salitang iyon, na matagal nang kinimkim sa kanyang dibdib, ay tila isang susi na nagbukas sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang sinaghiyas, na kumikinang na parang pilak ang dahan-daang lumabas mula sa kanyang dibdib. Mabilis itong sinalo ni Maya. Kasabay ng pagkawala ng hiyas, tila kumupas din ang aura ng kasikatan na bumabalot kay Jasmine. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang assistant, tumatawag para ibalita na ang video ng away nila ni Maya ay muling kumakalat online, at maraming bashers ang umaatake kay Jasmine. Sa pag-aakalang si Maya na naman ang may kagagawan nito para lalo siyang pabagsakin, muling bumalik ang galit at hinanakit ni Jasmine. Tiningnan niya si Maya ng masama. Hindi pa pala tayo tapos, sabi niya at mabilis na umalis. Nasayang lang ang sandali ng pag-unawa. Muli, hidwaan na naman ang namayani. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, dumating ang kliyente sa opisina ni Adrian,
galit na galit dahil sa bagong kontrobersya ni Jasmine. Gusto na nilang itigil ang buong proyekto. Para hindi na lumaki ang gulo, para maprotektahan si Adrian, at marahil, dahil sa kaunting awa na rin kay Jasmine, nag-alok si Maya na siya na ang personal na hihingi ng paumanhin sa publiko, aakuin ang lahat ng sisi para lamang may salba ang kontrata. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagod sa emosyon ni Maya. Muli siyang nagtungo sa CR ng opisina para mapag-isa. Doon, sa tahimik na sulok, muli siyang napaiyak. At muli, pumasok si Adrian. Hindi na siya nagulat, inabutan siya nito ng tissue. Huwag ka nang umiyak, sabi ulit ni Adrian, gamit ang parehong malumanay na tono. Ginawa mo ang tama, maging matatag ka. Ang mga salita, ang boses hindi na mapagkakaila ni Maya ang pagiging pamilyar nito. Si Adrian nga kaya ang lalaki sa kanyang nakaraan. Ngunit bago pa siya makapagtanong, umalis na si Adrian. Pag-uwi ni Maya, pagod at gulong-gulo, laking gulat niya nang makita si Miguel na naghihintay sa labas ng gate ng kanilang bahay. Mukhang malungkot ang dalaga, kaya't sinubukan niyang pasayahin ito. Nagdala siya ng paborito nitong dirty ice cream, keso flavor. At muli, lumabas ang mga salitang hindi niya kontrolado, ngunit sa pagkakataong ito, tila may katotohanan na ring kasama. Huwag ka nang malungkot, mahal. Nandito lang naman ako palagi para sa iyo. Palagi kitang aalagaan, pangako. Ang mga salitang iyon, eksaktong mga salita na sinabi ng lalaki sa CR noon. Napatingin si Maya kay Miguel. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Miguel, siya ba ang lalaking iyon? O baka naman si Adrian? O pareho silang nagsasabi ng mga pamilyar na salita. Ang kanyang isipan ay naging isang magulong palaisipan na walang malinaw na kasagutan. Ang mga panaginip ni Maya ay lalo pang naging surreal. Sa isang panaginip, nakita niyang parehong nasa CR sina Adrian at Miguel, parehong nagsasalita ng mga pampalubag loob. Tapos, pareho silang lumapit at hinalikan siya. Nagising siyang humihingal at nalilito. Kasabay nito, isang malakas na sigaw mula kay Tita Elena ang gumising sa buong bahay. Nagmamadaling lumabas sina Maya at Nico. Nakita nila si Tita Elena na nakatayo sa harap ng malaking mapa ng Pilipinas, hawak ang tagahanap ng sinaghiyas na nanginginig. May kulang pa. Isa na lang, sigaw ni Tita, bakas ang matinding pag-aalala. At ito pa ang pinakadelikado sa lahat, ang hiyas ng alaala. Ang sinumang mapasukan nito ay hindi lang basta mawawalan ng alaala, kundi unti-unti niyang makakalimutan ang lahat, pamilya, kaibigan, pati na ang sarili niyang pagkatao. Hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa isipan ng lahat at mamatay sa kalungkutan. Ang karayom ng tagahanap ay umikot ng mabilis bago huminto, nakaturo sa isang maliit at tila walang pangalang isla sa karagatan ng Palawan. Mabilis na gumuhit ng bilog si Tita Elena sa mapa gamit ang isang espesyal na tisa. Kailangan nating magmadali, bago pa may mabiktima ang hiyas na iyon. Kinaumagahan, handa na ang buong team sina Maya, Nico, Bea, at ang barkada ni Nico para sa mapanganib na misyon. Ngunit paglabas nila ng bahay, sino pa ba ang naghihintay kundi si Miguel, nakangiti sakay ng kanyang motor. Tila may GPS ito na nakatutok kay Maya. Saan ang lakad, mahal? Hatid na kita, alok ni Miguel. Walang nagawa si Maya kundi ang sabihin ang kanilang pupuntahan. Agad na nag-volunteer si Miguel na sumama. Sa isip niya, ito na ang chance para makasama si Maya sa isang malayong lugar, walang Adrian na istorbo. Ngunit ang kanyang pag-asa ay agad na naglaho nang makita niya sa pier sina Nico at ang maingay na tropa nito. Wala nang solo moment. Pagdating sa isla, na may magandang dalampasigan ngunit halatang hindi madalas puntahan ng turista, agad na nagtakbuhan at naglaro sa buhangin sina Nico at mga kaibigan niya, hindi alintana ang panganib na kanilang hinaharap. Si Maya naman ay abala sa pagtingin sa signal ng tagahanap na mahina pa rin. Nakita ni Miguel ang pagkakataon, hinayla niya si Maya palayo sa grupo.
Dinala niya si Maya sa isang maliit na tindahan ng mga souvenir na gawa sa kawayan at mga kabibe. Doon, napako ang tingin ni Miguel sa isang silver na kwintas na may pendant na korteng maliit na baso ng halo-halo. Kumpleto sa mga makukulay na sahog. Ito. Oh, sabi ni Miguel, kinuha ang kwintas. Para maalala mo tong adventure natin. Regalo ko sa iyo. Ang simpleng gesture na iyon ay nagbigay ng ngiti sa mga labi ni Maya. Kinuha niya ang kwintas at isinuot. Ito ang unang pagkakataon na may nagregalo sa kanya ng alahas, na hindi galing sa pamilya niya. Salamat, Miguel.